Joshua ay katulad natin na una ay assistant lang. Pero ngayon, siya na ngayon ang bida na pag-aaralan natin sa Book of Joshua. So, tungayan natin yung buhay niya sa mga panahong ito. Sabi sa Joshua chapter 24, verses 14 to 25, "Now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestors worship beyond the Euphrates River and in Egypt, and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord." Then the people answered, "Far be it from us to forsake the Lord to serve other gods. It was the Lord our God Himself who brought us and our parents up out of Egypt, from that land of slavery, and performed those great signs before our eyes. He protected us on our entire journey and among all the nations through which we traveled. And the Lord drove out before us all the nations, including the Amorites who live in the land. We too will serve the Lord because He is our God." Joshua said to the people, "You are not able to serve the Lord. He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your rebellion and your sins. If you forsake the Lord and serve foreign gods, He will turn and bring disaster on you and make an end of you, after He has been good to you." But the people said to Joshua, "No, we will serve the Lord." Then Joshua said, "You are witnesses against yourselves that you have chosen to serve the Lord." "Yes, we are witnesses," they replied. "Now then," said Joshua, "throw away the foreign gods that are among you, and yield your hearts to the Lord, the God of Israel." And the people said to Joshua, "We will serve the Lord our God and obey Him." On that day, Joshua made a covenant for the people, and there at Shechem, he reaffirmed for them decrees and laws. Ayan. Si Joshua ay napakatapang na servant ng Lord. Dahil unang-una nung pinalitan niya si Moses, hindi siya natakot, may konting takot, pero nung sinabi ng Lord sa kanyang, "Be strong and be courageous. I will never leave you. As I was with Moses, so I will be with you, Joshua." Yung mga katagang yon ay naging sapat na kay Joshua para panghawakan niya at i-fulfill niya yung destiny na sinet ng Lord para sa buhay niya. Kahit nakakatakot. Kasi si Moses, nilid niya ang Israel papalabas ng Egypt. Medyo nakakatakot na rin yun kasi hinabol sila ng isang damakmak na mga Egyptians na naka-chariots. Diba? And after nun ay nagpaikot, yun na lang ang medyo nakakatakot na, pero nawala na yung mga Egyptians na nasa chariots. At nung namatay sila doon sa dagat na hinawi ng Lord para sa bansang Israel, parang medyo okay na. Pero nandun pa rin sila sa wilderness for almost 40 years. Diba? Meron ba dito nangangarap kayo yung kalahati ng buhay nyo ay ibuhay nyo sa disyerto? Ganun na naging buhay ni Moses and the Israelites. Pero after nun, merong conquest na gagawin. At si Joshua na ang humarap dun sa conquest na yon. So yun ang buhay na hinaharap ngayon ni Joshua. And after ng mga conquest na yon, ito yung eksena na hinamo niya ang bansang Israel. Dahil sa Egypt, mayroong mga Diyos din doon eh. And then pagdating nila doon sa lugar na kinonquest nila, na maraming mga tao nandoon, meron din mga other gods na sinasamba yung mga taong nandoon. And meron din mga tao nakatira doon, syempre. At minsan, hindi mo maiwasan yung mga lalaki na i-inlove doon sa mga babaeng mga ites na yon, di ba? And then, kaya ang kabilin-bilin na ng Lord, doon nagmula yung still now, yung principle na pinanghahawakan natin na do not be yoked with unbelievers. Dahil yung mga unbelievers na yon, yun yung mga sumasamba sa mga idols at sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, si Joshua, hinamo niya ang bansang Israel, sino ba ang paglilingkuran nyo? Yung Diyos na mga beyond the Euphrates o yung mga gods of the Amorites na tinitirhan nyo ngayon? Yung ba ang sasambahin nyo? O yung Diyos na sinasamba natin who is a living God ang sasambahin nyo? Pumili kayo ngayon. Siguro marami nang nangyari, no? Kasi parang punong-puno na si Joshua noong mga panahong ito. Kasi parang pinapapili na niya ang bansang Israel.
Dahil marami na sigurong nangyari sa buhay nila nung habang ka, nay naman, ano ba naman yan? Sabi ko, ayoko mag-uulam ng isdang merong sabaw. Kung mag-iisda ka, prito lang. Ay, mga generation ngayon, ayaw ng paksiw, ayaw ng sinigang na isda, ayaw ng pangat. Kilala niyo ba yung mga pangat at paksiw? Sino nasasarapan doon? O konti lang, no? Kayo, ayaw nyo, di ba? Pag yan ang ulam, tagang halos galit na galit ka sa nanay kasi ganyan kami noong araw eh. Anong isda to? Hindi namin kilala to. Ikaw lang may kilala na ito na eh. Kasi pag kabitay niya nanay mo, lahat ng isda kilala niya. May sapsap, may galunggong, may asohos. Asohos ba yon? Yung minimiswa na mahaba. Tapos may, kung ano-ano pa, ang dami. Eh, pag bata ka, kilala mo lang, nung tilapia nga, hindi ko kilala. Hindi in-introduce si nanay ang tilapia. Church na nag-introduce ng tilapia sa akin. So, ang kilala ko lang ay hasa-hasa, galunggong at sapsap at bangus. Yung apat na yan. At kapag meron ako nakikitang iba, talagang nagagalit ako. Tapos talagang hindi pa pwedeng walang pagkain sa bahay. Talagang bossing ka eh. Kapag meron kang, sana naman hindi tayo gano'n, na ang magulang ang takot sa atin. Yung talagang kapag sinabi mo, di ba sa ikaw, ito favorite na damit ko? Gusto ko every other day ko ito sinusuot. Eh, ang nanay mo galit na galit. Di ba ang mga nanay ayaw na, bakit yan na naman ang suot mo? Yan na naman lalabang ko. Ang tindi ng mga pinag-aawayan natin sa bahay, ano? Di ba? So, ang magulang takot na takot sa'yo. Uy, wag yan. Susuot yan ng anak ko. Uy, wag mo galawin yan. Ano yan? Susuot yan ni ano. Yung, puro pangalan mo na babanggit. Takot sa'yo magulang mo. Ibig sabihin, priority ka ng magulang. Tarang ganun. Tama ba? Pag takot ang magulang mo sa'yo, priority ka. Pero not necessarily kailangan matakot ng magulang para maging priority ka. Okay? Pag priority ka, takot magulang, mali yun. Pina-prioritize ka, pero hindi takot ang magulang, yun ang tama. Pero ang maganda, takot ka sa magulang mo. Because that is what the Bible is teaching us. Honor your parents in everything. Honor. Ibig sabihin ng honor is ang at babaliktad ako. Ang tayong mga anak ay takot sa ating mga magulang. Kaya ibig sabihin ng priority mo, yung gusto ng magulang mo. Sino dito, priority mo yung gusto ng magulang mo sa buhay mo? First si God, second na yung magulang mo na priority mo. Pag sinabi ng magulang mo, uwi ka ng alas 10. Umuwi ka alas 10 ng umaga. Diba? Hindi alas 10 ng gabi. 10 o'clock na ng umaga ang uwi mo. Diba? Pag sinabi mong you fear your parents, ang ibig sabihin nun, pinaprioritize mo na masunod yung gusto nila. Gusto mong ma-please siya. Kaya ibig sabihin ng you fear God, na sinasabi ni Joshua, fear God. You prioritize God. Kasi takot ka sa Kanya. May takot ka sa Diyos. Kaya ang gusto mo, ma-please ang Panginoon kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay natin. Siya yung matutuwa. Yun ang hangarin mo sa buhay. At sabi ni Joshua sa bansang Israel, fear God. Matakot kayo sa Diyos. Kasi ang linaw-linaw na sinabi ng Diyos, aalisin ko kayo sa bansang Egypt para ako ay sambahin nyo sa lupang pangako. Yun yung habilin ng Diyos eh. Yun ang makakapagpatuwa sa puso ng Lord. Ako ang sasambahin. Yun lang ang purpose na sinabi. Hindi ko sinabing, dadalhin ko kayo sa promised land para mag-enjoy kayo ng buhay nyo. Dadalhin ko kayo sa land of Canaan, sa promised land, para matapos naman yung slavery nyo. Pero ang sinabi ng Panginoon, dinala ko kayo, aalisin ko kayo sa Egypt para i-worship nyo ako. Ang ibig sabihin nun, you must fear God. It means make Him your priority. Kasi marami naman takot sa asawa, di ba? Ibig sabihin, priority yung gusto ng asawa. Alright? So, ibig sabihin ito, you fear God, ang goal mo, ma-please mo ang Panginoon. Number 2, ano sabi pa ni Joshua dyan? Now, fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Ang next point is serve God with faithfulness. Serve God with all faithfulness. Ano ang sumunod nung sinabi ng Panginoon with all faithfulness? Ang sumunod doon ay throw away the gods your ancestors worship beyond the Euphrates River and in Egypt and serve the Lord. Kapag gusto pa natin maglingkod sa Panginoon, number 1, you must fear God. Make Him your priority. Make sure ang dahilan ng buhay mo, kaya mo ginagawa ang maraming bagay, you want to please God.
Number 2, serve Him with all faithfulness. Ang ibig sabihin to, throw away your idols and your gods. Ano ba ang mga idols? Pag tinignan natin sa dictionary, ang ibig sabihin ng idols, object of extreme devotion. Grabing pagmamahal to. Grabing dedication pag sinabi mong idol. Kaya huwag kayong magsasabi ng, alam mo, idol kita. Kuya JJ, idol ko talaga kita. Yung forma mo, idol talaga kita. Kaya pag bata pa lang, kinokorek na natin, huwag mo sabihin idol. Model lang. Diba? Kasi pag sinabi mong idol, extreme devotion, ang sabi pa, a false conception. Diba? Maling, parang pananaw. Ito yung mali. Ibig sabihin, pag pinagsama mo to, maling pagbibigay ng pinakamatinding pagmamahal sa isang tao o sa isang bagay. That is idol. An idol. Nagbibigay ka ng pinakamatinding pagmamahal or atensyon na mali naman. That is an idol. Ano ang sabi ng Panginoon nung sinabi ni Joshua, if you serve other gods, what will happen to you? Ito, nakakatakot to. Anong sabi dyan? What will happen to you? Ano ang mangyayari? Ang sabi yan, He will turn and bring disaster on you and make an end of you after He has been good to you. Alam nyo, ang dami-dami ng ginawa ng Panginoon sa bansang Israel. Di ba? Nung nandun pa lang sa wilderness, hinawi niya yung dagat para sa Israel. Nung wala silang mainom, nagpaagos ng tubig ang Diyos doon sa rock. Nung walang makain, nagpapadala ng mana every day. At fresh mana yun, ha? Hindi kailangan nag-iimba ka dahil araw-araw merong ipapadala ang Diyos sa iyo. At kapag sila ay naglalakad, saan ka naman nakita na habang naglalakad ka sa disyerto, meron kang ulap, meron kang shade. Ako, ang sarap i-imagine ito. Actually, parang hindi ko pa, maraming gumawa ng pelikula, pero parang hindi ganun pa yung kinalabasan. Di ba maraming gumawa ng mga pelikula yan about Exodus, about kay Moses? Pero parang hindi ganun, parang hindi ganun kaganda. Kasi kung naglalakad ka sa disyerto, tapos meron kang ulap, imagine mo yung lilim ng paglalakbay nila. At kapag gabi, ang tendency daw sa disyerto pag gabi, sobra naman daw init. Di ba? Sobrang lamig. Kaya ang nangyayari, meron silang pillar of fire. Sabi ko, paano kaya yung pillar of fire? Nakita na ba kayo ng ipo-ipo? Or tornado? Parang gano'n ang picture, may mga tornado sa gilid ng Israelites para lang mainitan sila at para makita nila kung ano yung mga hayop or mga nasa paligid nila. Ganoon sila ginaguide ng Panginoon. Eh, sabi ng Panginoon, after all ng lahat ng ginawa ko, tapos ang gagawin nyo pa ay tatalikuran nyo ako. Sabi niya, He will turn and bring disaster on you and make an end of you. Kanina lang, binanggit ni Pastor about kay Pope, diba? Nung dumating siya sa bansa natin. Nagkaroon siya ng visit. And ako, personally, parang, of course, we respect him, as the highest leader ng mga Catholics. Pero nga lang, somehow, minsan nakakaroon ka ng lungkot sa puso. You know that in your heart that God, Jesus, is supposed to be the name above all names. And talagang ilang beses niya pinaulit-ulit sa Old Testament, sa present, and even beyond this present time, even the future, He is the same God, yesterday, today, and forever. And pag sinabi ang, I am a jealous God, nung nanonood ako ng TV, yun ang laging umaano sa akin that God is a jealous God. Ayaw niya talaga na merong ibang gods or small g na tatapat sa Kanya because He is a jealous God. Dahil alam niya na ang tao ay sadyang talagang mabilis ma-divert ang attention natin. Kaya nga laging pinapaalala sa atin And if there is one thing na strength ng mga bansang Israel, ay hindi sila makakalimutin. Alam niyo ba yung culture nila yon? Na ang bansang Israel, hindi sila makakalimutin. Yung istorya ni Moses, nung mga nangyari, ay naikikwento nila to the generation and to the next generation. Pero ang Panginoon, bakit sadyang ang bansang Israel, ganun na ang culture nila, pero dumating pa rin ang panahon, may panahong dumarating na nakakalimot sila sa Diyos. Nakakalimutan nila na ang sinabi ng Panginoon, ako lang ang sasambahin nyo, pero nawawala yung attention nila. And how much more yung mga hindi taga-bansang Israel? Kamusta naman tayo mga Pilipino? Na pagtalikod mo lang, nakalimutan, ano nga ba yung kinuwento mo kanina? Parang wala tayong ganong ability, di ba? Hindi ba ina-amaze si Moses pag akyat doon sa Mount Sinai? Yung 10 Commandments. Tapos pagbaba niya,
nakasulat lahat. Tas minsan sinabi ni Moses, eksakto, nakikita niyo ba yun ngayon? Nasa Old Testament tayo. May sasabihin si Moses, eksakto yung sinabi ni God, may sasabihin ng Diyos kay Moses, pagbaba niya ng bundok, parang eksakto, sinasabi niya lahat sa bansang Israel yung sinabi ng Diyos sa kanya. Tama ba? Ang galing, ano? And sabi nga, ang mga Israelites daw ay merong ganong ability. Na kapag kinuwentuhan mo, tagang full attention at ang galing nila mag-memorize sa mga details. Kaya good sila dun sa history ng kanilang bansa eh. Tayo nga talagang, minsan nagkwento yung cell member mo, after magkwento, parang, ano nga ba pangalan niya? Parang nakalimutan mo na eh. Yun lalo na istorya ng buhay niya, di ba? And sila, ganun sila, pero bakit nangyayari na nakakalimutan nila na ang dapat na sinasamba nila ay yung Diyos na buhay? Diba? Yung Diyos na nagligtas sa kanila at nag-alis sa kanila, deliver sa kanila sa bansang Ehipto. And sabi ganon, kapag nangyari ito, meron kayong idols, meron kayong pinaglalaanan ng pinakamatinding pagmamahal nyo na mali naman, I will bring disaster on you and make an end of you. Nakakatakot, ano? Mas nakakatakot yung end eh. Sabi niya, I will bring disaster. And, ano yung sabi ng end? And make an end of you. Do you think kailangan natin gawin yung number 1? Fear God. Kasi sabing ganon, magkakaroon na ng disaster, calamity sa buhay mo. And pagkatapos nun, tatapusin pa ng Lord ang buhay mo. Sabi nga nung isang officer ng PNP nagsalita, sabi niya, para sa isang buhay, 44 na buhay ang nawala. Is it worth it? Sabi niya, kung nabubuhay lang daw yung 44, sasabihin nila, it is worth it. Para lang doon sa isang buhay na namatay at nasalba ang 44 na buhay. Diba? Why? Ang sabi nga ng Lord, ayaw ng Lord na talagang bakit nangyari to? Sabi nga rin, bakit pwede namang next year, pero after ng visit ng Pope, and ang message is hope and peace, tapos biglang nangyari to sa bansa natin. And we don't know kung meron pang ibang disaster na darating sa atin. Naalala ko rin before, nung meron tumayo sa EDSA, doon nagkasunod-sunod yung mga pumutok yung Mount Pinatubo, marami nangyari sa, if you observe, our living God that we are serving, ayaw niya na merong idol. Ayaw niya na merong papalit sa Kanya because He is God. No matter what. Ano ba ang idol ng buhay natin? Is it just yung image or tao? Maraming pwedeng maging idol ng buhay natin. Anything or anybody na pinagbibigyan natin ng pinakamatinding pagmamahal can be an idol sa buhay ng bawat isa sa atin. Number 3. Ang sabi dito, sa last part na binasa natin, pagkasabi ni Joshua, nung nag-decide na ang bansang Israel, ang sabi ng Israel, no, we will serve the Lord. Then Joshua said, you are witnesses against yourselves that you have chosen to serve the Lord. Yes, we are witnesses, they replied. Now then, said Joshua, throw away the foreign gods that are among you and yield your hearts to the Lord, the God of Israel. And the people said to Joshua, we will serve the Lord our God and obey Him. Number 3, yield your hearts to God. Ano ba ibig sabihin ng yield? It is to give up and to die. Grabe pala, no? Pag sinabi mong yield your hearts, handa kang mamatay dun sa pagbibigyan mo ng buhay ng iyong puso. Sabi to surrender or relinquish to the physical control of another. In short, hinahand over mo yung buhay mo sa isang tao. It means yielding. To surrender or submit to another person. Ibig sabihin pala ng yield your hearts to God, wala kang ititira sa sarili mo. Wala kang sasabihin pag-aari mo. Ang ibig sabihin pala ng yield your hearts to God ay ibibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. And that is serving the Lord. Serving the Lord is beyond sa mga bagay na ginagawa lang natin. Serving the Lord is you fear God, inuuna mo siya, He is your priority,
At ang ibig sabihin pa noon ay, gusto mo na i-please ang Panginoon. Number 3, you will serve God with all faithfulness. Ibig sabihin, walang karibal ang Diyos sa buhay mo. And I would like to read yung verse sa Bible in Matthew chapter 6, verse 24. Ang sabi diyan, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Ang ibig sabihin, pag gustong pinili mo na maglingkod sa Panginoon, ang ibig sabihin nun, it is your 100%. Pag sinabi mo maglilingkod ka sa Diyos, eto nga kapag daw, sa tingin nyo kaya mahirap na itapon yung mga Diyos-Diyosan? Itapon yung mga mahal natin sa buhay natin, yung mga mahal, mga tinetreasure natin sa buhay natin. Ang sabi ganon, the more na ikaw ay nag-decide na paglingkuran mo ang Panginoon, alam mo ba na sa buhay mo, habang ikaw ay lumalapit sa Diyos, sabi kasi dito, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other. Ang ibig sabihin, pag ikaw minamahal mo ang Diyos at gusto mo siyang paglingkuran, automatic yung mga bagay na nagpapalayo sa iyo sa Diyos at nagiging karibal sa iyo ng Diyos, ay automatic na nagiging last priority mo. Tama ba yon? Kasi sabi nga nun, if you will love God, it's either you will hate the one or love the other. At kapag kabaliktad na naman, pag pinili mo na mahalin yung mga small gods or idols ng iyong buhay, yung mga maaaring ibang bagay na nagpapaagaw ng atensyon ng Panginoon, ibig sabihin nun, lumalayo ka naman ng unti-unti sa Diyos. If you love other God, money, trabaho, pag-aaral, pamilya, ang ibig sabihin naman daw noon, lumalayo ang pag-ibig mo para sa Diyos. Kaya ang sinabi ngayon ni Joshua sa bansang Israel, and I believe, ito rin ang message ng Lord para sa bawat isa sa atin. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. Dumating ba sa panahon na pinili mo talaga sino ang paglilingkuran mo? Pinili mo ba na sino ang dapat na pinaglalaanan mo ng panahon mo? Kasi sabi ng topic natin ngayon, chosen to serve. Ang Diyos, pinili ka na niya para paglingkuran siya. Ang tanong, magre-respond ka ba doon sa pagkapili ng Diyos na para siya ay paglingkuran mo? Ang sabi dito, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living, but as for me and my household, we will serve the Lord. Alam nyo, mga young people and some adults, pag nag-decide tayo sa panahong ito that as for me and my household, we will serve the Lord. Alam nyo ba yung generation na maaapektuhan ng bawat isa sa atin? Ay beyond doon sa marireach pa natin. Yung generation na pwede nating, pag ikaw ay nag-decide na maglingkod ka sa Panginoon ngayon, maraming generation na susunod sa iyo ay maglilingkod din. Kaya it's better na mag-decide tayo ngayon whom you will choose. Will you choose the gods of the Amorites, yung mga ibang bagay na minamahal, nag-occupy ng puso natin, or you will choose God, the living God, para paglingkuran mo. Dahil kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, ano ang effect nun sa buhay mo? Hindi lang ang buhay mo and even the next generation. Alam niyo ba na habang kanina nakikinig ako kay Pastor Jerry, parang na-realize ko lang na mahirap pala because God is a God of generation. Imagine mo nagsimula kay Abraham, Isaac, Jacob, and then si Moses, pinasa niya kay Joshua, and up to now, marami sa atin ngayon ay naglilingkod. Na parang naano lang ako doon sa sinabi ni Pastor, na sinabi niya, marami daw, noong panahon, kahit panahon ni Jesus Christ, kahit yung Roman Empire, wala na rin siya ngayon. Di ba? Parang masarap na mag-decide ka ngayong hapong ito na maglilingkod talaga ako sa Diyos. Dahil yung mga ginagawa nila noon, yung mga kahit gaano sila magpalaki ng empire nila, kahit hanggang ngayon, wala na rin yun eh. Marami nagpalaki ng kanilang kingdom,
Pero wala na rin sila ngayon. Pero ang Christianity, up to now, ay nandirito pa rin at buhay sa buhay ng bawat isa sa atin. Why? Because we are serving a living God. We are serving Jesus Christ who conquered death. Siya ang pinaglilingkuran natin. Kaya ang ibig sabihin nun, nasa atin ngayon ang desisyon. Whom you will serve. I-enjoy mo ba yung privilege na binigay sa atin ng Panginoon na you are chosen to serve the Lord? Pinili ka ng Diyos. At hindi mo ba hahayaan na madistract ka ng maraming bagay sa paligid mo and you will say to God, Lord, I will serve you. As for me and my house, we will serve the Lord. Kasama ng buong pamilya ko. Sino dito nangangarap ka na hindi lang ikaw ang nakaupo dyan, pero darating ang panahon, kasama mo, magulang mo, ang mga kapatid mo, na nakaupo dito sa church at maglilingkod sa Kanya. Amen? At ang tanong, bakit ka nagsisell? Bakit meron kang tinuturuan? Bakit nagpapatuloy ang Christianity ngayon? Dahil gusto mo ba na hindi lang ikaw ang maligtas? Pero marami pang magsasabi na, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Sino dito meron kang pananampalataya na hindi lang sa'yo magtatapos ang faith na meron ka, yung pinaniniwalaan mo, pero it will go beyond your generation. Na kahit wala ka na, meron pa rin IRAC. Baka mag-iba lang ang pangalan, pero nagtutuloy pa rin yung ministry. Na kahit wala ka na buhay pa rin yung network nyo. Na kahit wala ka na buhay pa rin yung All for Christ Church. Dahil one time, meron nagsabi ng mga anak ng Diyos na sinabi nila, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Sino dito yung nangangarap ka na sasabihin mo yan, later on, pag ako nagkaroon ng pamilya, sasabihin ko, as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya habang bata ka, katulad ni Joshua, bata pa lang siya, nag-decide na siya. Bahala kayo, basta ako at ang pamilya ko, maglilingkod sa Diyos. Kabataan pa lang si Joshua nito eh. Hindi pala kinakailangan magkaroon ka na ng pamilya ngayon para sabihin mo to. Pero pwede mo lang sabihin, as for me and my house, we will serve the Lord. No matter what, I will fear God. I will be faithful to Him no matter what. Kahit anong bagay ang nilalagay ng kaaway dyan sa akin. Meron nga akong kausap kanina, ang sabi niya, alam mo ba ate na ang mga kabataan, lalo na ang mga high school, meron bang high school dito? High school? Wow. Ang daming high school doon. Sabi nila, alam mo ba ate ang high school, ano yan eh, ups and downs, yung parang ngayon mainit, bukas malamig. Nararanasan niyo ba yan sa mga kakilala niyo ngayon? Ngayon ang init-init, tapos lalamig. Maligawan lang yan, lalamig na yan kagad. Tapos, kapag may nakilala yan, biglang ang init-init, biglang lalamig yan kagad. Tapos napagalitan mo lang yan, ang init-init ngayon, tapos biglang lalamig na naman yan. Ganyan talaga ang mga kabataan ngayon eh. Pero si Joshua, isa rin siyang kabataan. Pero maaga pa lang, tumayo na siya sa kanyang pananampalataya at sinabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya kahit gaano katindi yung battle na pinagdaanan niya kasama ang bansang Israel, hindi siya sumuko. Hindi siya sumuko. At kahit tumigas ang ulo ng bansang Israel, sinabi pa rin niya, mag-decide kayo ngayon, whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Alright? Pwede po ba tayong tumayo lahat? And I want us to think, even as we worship the Lord, let's just think about our families. At yung magiging pamilya mo rin. Alam ba na nakakatuwa at nakaka-encourage panoorin, tingnan ang bawat isa sa atin. And kanina halos maiyak ako ng lahat pinasasalamatan ni Pastor nung morning service. Sabi niya, salamat dun sa mga young people na kahit merong exam, magsisell pa rin. Salamat dun sa mga nagtatrabaho na imbis na manood ng TV, magpahinga sa bahay, ay magsisell pa rin. Salamat doon sa mga ina ng tahanan na dapat naglalaba, pero nagsisell. Salamat doon sa mga kahit konsuming na doon sa mga kabataan, sa mga high schoolers,
Pero still, nagtuturo pa rin. At salamat dun sa mga gumigising ng 6 a.m. every Friday para magturo ng values education dyan sa Barangay Tanyag, di ba? And praise God for your lives. And kami, excited kami na makita that you will be, that in the future, you will become Joshuas. Dahil ngayon, nag-decide kayo na sinabi niyo, as for me and my house, we will serve the Lord. Kasi nag-decide kayo ngayon. At ang masarap, merong isang kabataan na nag-decide, sabi niya, maglilingkod ako sa Panginoon. I will fear God. I will be faithful to Him. And sabi nung last part na binanggit natin, I will yield my heart to Him. Ibig sabihin, sa Kanya ang buong buhay ko. Wala akong pag-aari. Buhay ko, pera ko, trabaho ko, pamilya ko, ay para sa Diyos. Yun ang ibig sabihin na you are yielding to God everything your heart. And soon, kapag kayo nagkaroon ng sarili niyong pamilya, sasabihin nyo, as for me and my house, we will serve the Lord. Imagine nyo how many generations na i-raise up through you ang magsasabi no na, as for me and my house, we will serve the Lord. Now that you know your priority, now that you know na you need to be faithful to God para walang disaster na darating sa buhay natin, now you know na talagang dapat ibigay natin ang lahat-lahat para sa Panginoon, how much more yung next generation na nakita mismo ang buhay mo. So your decision today will affect the next generation. Hindi mo lang yan sinasabi para sa sarili mo. Pero the fact na meron kang ganyang desisyon, it will affect your children and your children's children, just like Joshua. Amen? So let's have that faith to believe na Lord, hindi lang kami, hindi lang itong generation na ito, whom, not just us, O Lord, that will serve you, but it is, even as we stand, or even as we make our stand today, ito, Lord, ay para sa mga susunod pang generation, O God. Hallelujah.